So hello mga kamital, isang magandang araw pong muli sa inyong lahat dyan. At dito na naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag idea. Ito'y patungkol kung paano maggawa ng ating 45 degree double cut. So ganito yan mga kamital. Yan, 45 degree yan. Tapos double cut. Dalawang cut yan. Nung nakarang video natin ay gumawa tayo ng 45 degree pero one cut lang. So dahil sa mayroon ding nagre-request sa atin ito kung paano maggawa ng ating 45 degree ng dalawang cut. So ang nagre-request nito mga kamital ay palagi ko from India. Yung pangalan niya is si Ghanshyam Kumar. So mega shout out sa iyo my friend, Ghanshyam Kumar. So this is your request. So mga kamital, kung gusto nyo pong kumuha ng idea kung paano ito gawin, panoorin nyo lang ang video na ito. At I hope mayroon kayong matutunan sa video nito at sana makatulong sa inyo. So bago tayo magsisimula mga kamital, so isa-shoutout natin muna yung ating masugid na taga-subaybay na nagpapa-shoutout sa atin. So shoutout sa iyo dyan Sir Dexter Pabrero. So mega shoutout sa sir, kung saan man kayong bansa naroroon. I hope nasa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan. So mga kamital, kung bago pa lang kayo dito sa ating YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos ni-upload. So bago tayo magsimula, i-explain ko muna sa inyo kung paano ito ginawa. So mayroon tayong calculation na gagawin. So let's go mga kamital, start na tayo. So welcome mga kamital, no? Yung ating gagawin ngayon ay yung ating 45 degree elbow. Magkakat tayo ng 2 cuts. So before natin gagawin sa actual, ay i-explain ko muna sa inyo kung paano yon kinalculate. Kahit anong klaseng elbow yan mga kamital, ay kailangan natin i-calculate para yung ating pagpipit up ay accurate. So yung ating example ngayon mga kamital is yung ating 2 inch. So magsasample lang tayo ng maliit na elbow. So yung ating 2 inch, yung ating 2 inch na elbow, yung outside diameter niyan is 60.3 mm. So doon naman sa ating elbow na 2 inch long radius elbow, yung kanyang take off is 76.2 mm. So 3 inches, kinonvert na natin yan sa millimeter. Yan. So bago natin gawin yung ating pag-fabricate ng ating 45 degree elbow mga kamital, kailangan muna natin malaman kung ilan yung sukat ang magagamit natin na pipe para sa paggawa nitong ating 45 degree elbow. So magmamiter tayo. So kailangan natin kuhanin muna yung kanyang length para makasiguro tayo na tama yung ating length ng ating 45 degree elbow. So kadalasan yung ginagamit natin is yung long radius elbow. So paano natin makuha yung kanyang length? So unang-una, kukuhanin muna natin yung kanyang radius. So yung take off ng ating 90 degree elbow is 76.2. I-plus natin yung kalahati nitong 60.3. Ito yung outside diameter ng ating pipe na 2 inch. So yung 76.2, yung kalahati nito is 30.15. So 0 yan. So 5, 3, 6, 10. So ito na yung kanyang radius ng ating circle. So halimbawa, gawa ko ng isang circle. Ayan.
So yung kanyang radius dito is 106.35. Ito ay 90 degree ito. Yan, 90 degree. So gagawa tayo ng 45 degree. Yan. So yan yung ating 45 degree. Itong portion na ito. So dalawang 45 degree yan. So magiging 90. So ang gagawin natin is magkakat tayo ng dalawang cuts. So hahatiin ba natin ng dalawang beses yung ating 45. So yung ating isang 45 ay magiging 3 division siya. So yung magiging degree nito is 15 degree. Yan. 15 degree yan. Yan, kasi ito, buo na ito is 45. So tatlong 15 degree is 45. So kakakat tayo ng dalawang cuts. Yan. So kukuhanin natin yung kanyang chord length. Yan, chord length yan. Kasi ito arc niya yan. Itong chord length yung ating kukuhanin para doon sa pipe natin gagawin. Para makuha natin yung buong sukat na magagawa sa 45 degree. So yan ay 15 degree. So paano natin makuha yung chord length nito? So kung hindi nyo pa napanood yung ating kung paano i-calculate yung ating chord length at saka yung arc length natin, mayroon akong video niyan. So ipa-flash ko dito sa screen. So panoorin nyo lang pagkatapos nitong ating mapanood nyo itong video na ito. So ipa-flash ko lang dyan sa screen. Yung ating formula ng ating pagkuha ng ating chord length is yung ating OD times sine of degree divide 2. So yan na yung ating chord length. So i-calculate natin. So ito yung ating radius. So i-times 2 lang natin yan. So i-times 2 natin. 106.35 times 2. So equals 212.7. So yun yung kanyang diameter dito. So ito na yung diameter nya is 212.7. So kuhanin natin yung kanyang chord length. So 212.7 times sine of 15 degree yun dito. Kasi dinivide na natin yun, na divide na ito sa 3 kasi nag-cuts tayo ng dalawang cuts. So na-divide siya ng 3. So 15 degree. So i-divide 2 natin. Yan. So yung answer niya i-calculate natin. So 212.7 times sine of 15 degree divide 2. So yan na yung kanyang chord length sa 15 degree, 27.52. So dito chord length dyan. So tatlo yan. So i-times 3 natin. I-times 3 natin para makuha natin yung buong length ng pipe natin gagamitin. So 27.52 times 3. So 82.56. So equals 82.56. So yan na yung buong length ng magagawa sa 45. Ayan. So dito naman sa pagkuha ng kanyang degree, mga kametal, meron tayong previous video na gumawa tayo ng 45 pero 1 cut lang yon. So yan 45 natin kasi 90 yan. So yung ginawa natin doon ay nag-cut lang tayo ng 1 cut. Yan. Kung magka-cut tayo ng 1 cut, so yung bawat side nya is 22.5. Yan, para pagka ilapat mo na yung ganyan,
is magiging 45 degrees siya. So, dito sa ating video ngayon ay magkakat tayo ng dalawa. So kung magkakat tayo ng dalawa, so dalawang 11.5 na. So dito 11.5 na yun dito, 25 dito. At saka dito. Yan, ma-divide to na ito. Yan, ma-divide to na itong ating 22.5. So dito din sa kabila is 11.25 din. So yan yung kukuhanin natin na degree, kung ilan yung mako-convert natin yan sa mm. So halimbawa, ito yung ating pipe. So na-divide na siya sa tatlo. Yan. So ang buong length nito is 212.7. Yan. So dito naman sa kanyang distance, para ma-division na siya ng tatlo is 27.52. Yan, 27.52 din ito. Yan, yan tatlo na yan para mabuo itong mali ito. Yung buong length nito is 82.56. Yan. So dito naman sa kanyang division, di-divide natin ng 3 itong 82.56. So 27.52. Yan, tatlo yan. Yan, tatlo na yan. So dito naman sa gitna, para makuha natin yung kanyang degree, halimbawa ito na yung ating cutback. Yan. So one time cut lang yan, dalawang cut. So pag ilalapat na natin yung mga yan, ay 45 degree na yan. So dito, itong ating cuts dito is 11.25. So i-calculate natin yung kanyang cutback dito, kung ilan yung magiging ma-convert sa mm dito sa 11.25. So para makuha natin yung kanyang cutback, itong ating 60.3 na pipe diameter sa 2 inch, 60.3, i-multiply natin yan sa tan of 11.25. Yan, 11.25. So equals, so i-calculate natin. So 60.3 times tan of 11.25, so equals 11.99. So 12. So 12 yung kanyang ma-convert natin sa 11.25. So i-divide 2 pa natin yan mga kametal, para dito sa ating cutback dito, kung ilan yung cutback dito, ganon din yung cutback dito. So magiging 11.25 na yung kanyang buong degree. So divide to, ang 12 divide to 6 mm. So dito yung cutback niya dito is 6 mm. Yan, lahat yan 6 mm. Yan. So dito lang tayo mag-cut. So dito hindi na tayo magka-cut. Dito lang sa gitna. So yan na yung ating computation sa ating double cut 45 degree. Proceed tayo doon sa ating actual na paggagawa ng ating 45 degree. So let's go. So ito yung ating pipe mga kametal na ginawa nating example. So yung ating length ng ating pipe na gagamitin is 82.57. So kinalculate na natin kanina. So ito ay sobra to. Okay na to. Dito lang tayo sa gitna magsimula para hindi na natin ito puputulin. So magsukat na lang tayo ng 82.57. So dinivide natin yung sa 3 kasi bawat division niya is 15 degree. Bawat distance niya is 27.52 sa 3 division para mabuo yung ating 82.57. So 27.52, dito tayo magsimula. Yan, 27.52. 27.52.
So yan na yung ating tatlong division. So 82.57 yan lahat. Simula rito hanggang dito. So isi-circle natin yan. Circle natin. So ayan na siya mga kamital, na wrap around na natin at na-divide na natin niya sa 3. So ngayon, gagawa tayo ng kanyang center line na 4. So i-divide natin ito sa 4, itong ating pipe, itong ating circumference. Sa pagkuha ng circumference, pipe diameter times pi. Yan, kung anong resulta, i-divide nyo sa 4. Yung circumference nito is 189.43. So i-divide natin sa 4. So 47.35 yung bawat distance niya. So kuha na natin yung kanyang center line. So ganyan yan, pagkuha na yung center line, itapat nyo lang dyan sa gilid ng pipe at saka dito sa kanyang eskwala. Yan, sipatin nyo lang. Yan, so ito na yung ating unang center line. So sukat tayo ng 47.35. So yan na ating mga center line. So ngayon kukuhanin na natin yung degree. Yan, 4 yan. So yung ating sinukat kanina na gawin natin ng degree, yung ating 63 times natin sa tan of 11.25, divide natin sa 2. Yung answer niya is 6 mm. So dito tayo magsimula sa gitna. So dito hindi na tayo mag markings kasi ito yung dulo-dulo niya dito. Dito lang tayo sa gitna dahil dito tayo magka-cut. So 6 mm. So yan. So kung dito sa unang linya, dito kayo sa kanan, dito sa pangalawang linya, dito naman kayo sa kaliwa. 6 mm din. Yan. So yan. So opposite nito, doon tayo sa ilalim, sa opposite nito. Yan. Kung doon kayo nagsimula sa kanan, pagdating dito sa ilalim, dito naman sa kaliwa. Yan. 6 mm din. Yan. So dito naman sa kabila, so kaliwa yan, pagdating dito kanan. So magkatabi na sila. So yan. So ngayon guys, yung mga kametal, kung mag-divide kayo ng marami, meron akong video niyan. Dito nag-divide lang ako ng 4 kasi maliit lang naman itong pipe natin. So kung malaki naman, magdagdag kayo ng inyong division at ipa-plus ko lang dyan sa screen kung paano mag-calculate ng ating mga marami ng division. So i-connect na natin yung ating mga lines. So yan, dito yan. So ayan na siya mga kametal. Ito na yung ating cut line
itong ating minarkingan dito, yan yung ating mga kinonik, yan yung ating kakatingin. Yan. So ikakating na natin yan at titingnan natin kung tama ba yung ating calculation. So ikakating ko lang muna bago ipakita ko sa inyo yung pagpupurma nito. Okay. So ayan na siya mga kametal. Itong ating 45 degree dalawang cuts. So sa dalawang cuts ay magiging tatlo siya. So yan, medyo mainit-init pa. Yan, pagka itapat na natin yung ganyan, so yan, so magiging ganyan na yung resulta niya mga kametal, yung ating 45 degree. So bali itataking muna natin yan para maayos natin yung kanyang plastada. So ayan na siya mga kametal, naitaking na natin at dito may kunting mga gap. So sa pagkakating lang yan. So ito na yung ating 45 degree. So ayan. So ayan na siya mga kametal at nilinisan ko na. Yan, may kunti siyang gap dito dahil sa pagkakating yan natin. Minsan hindi natin ma-straight yung ating pagkakating. Pero yung calculation natin is tama yan. So yan, 45 natin. So yan. So ganyan lang yung ating paggawa ng ating 45 degree 2 cuts. So I hope nakatulong sa inyo mga kametal. So ganun lang mga kametal yung ating paggawa ng ating double cut ng ating 45 degree elbow. So kung gagawa naman kayo ng 3 cuts, so medyo malapit na yung kanyang mga cut line. So dito sa ating 2 inch elbow, yung kanyang cuts ay minimum lang sa 2 cuts kasi malapit na yung kanyang mga joint. So kung gagawa naman kayo ng mga malalaking tubo, so gaya ng mga 6 inch, 8 inch, so pwede kayong gumawa ng mga ilang cuts mga kametal at mag-divide na rin kayo ng mga ilang division para makuha ninyo yung tamang sukat ng kanyang degree. So dito sa example natin ay nag-divide lang tayo ng 4. So meron tayong video niyan, gumawa yata ako ng 90 degree. So nag-divide ako ng mga ilan-ilang mga division dyan. Ganon pa rin yung ating calculation sa pagkuha ng ating mga division. So I hope mga kametal mayroon kayong natutunan sa video na ito at I hope nakatulong sa inyo. So bago tayo magtatapos mga kametal, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para ma-update kayo lagi sa ating mga susunod pang mga videos. So yun lang mga kametal at maraming salamat sa inyong lahat. Thank you and God bless. So bye bye. Thank you.